Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. Pati sawa, nagsilabasan dahil sa baha. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterasas the Rise issue. Noong 2023, nag-viral ang post ni Atty. Jesus Falsis tungkol sa Monterasas the Rise, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Ang kanyang post ay directed mismo kay Slater Young, engineer at developer ng nasabing proyekto. May tatlong tanong si Atty. Falsis kay Slater. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos? Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarrying. Ayon sa kudaw.org, may 11 malalaking kumpanya rito, gaya ng Apo Cement, Republic Cement, Taheyo, Eagle Cement at Dolomite Mining Corp. Ginagamit ang dolomite sa construction at steel. Maliban dyan, sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Makikita sa post ni Clifford Chong ang drone shot ng larawan ng bundok sa Cebu na lagas na lagas na. Ang caption niya, Atlas Mining o Carmen Copper Corporation in Toledo, Cebu. Sabi pa ng kilusan ng mga magsasaka, I quote, ang baha sa Cebu ay hindi lang gawa ng bagyo, gawa rin ng tao. Reason number 3, ineffective and questionable flood control projects. Nako, dito na naman tayo sa flood control na to. Hindi na matapos-tapos. Ito ang pinakamasakit. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2025 sa 6th district pa lang, which is sa Lapu-Lapu, Mandaue, Consolacion at Cordova. May 7.3 billion pesos na proyekto ang flood control at sa Cebu City mismo 3.8 billion pesos ang nagastos nila sa 3 taon. Pero ang tanong, nasaan ang resulta ng bilyong-bilyong pisong flood control projects na ito? Reason number 4, nature's payback plus climate change. Syempre, hindi rin natin maaalis ang epekto ng climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng 1 buwan at kalahati ng ulan sa 1 araw lang. Kung sira na ang watershed,